Hello everyone, kumusta at magandang araw po sa ating lahat. For today's video ay pag-uusapan naman natin ang under-agency employment dito sa Poland. At yun nga, kabilang sa mga pag-uusapan natin ay ang sistema ng kanilang pasahod, mga bonuses, health insurance, at isama na rin natin ang mga possible deductions kapag kayo ay under-agency. Okay? Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, kung kayo ay bago pa lang sa ating vlog, ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din po sa ating Facebook account. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-follow, i-like ang ating video at pa-share na rin po para sa iba pa nating mga kababayan. Okay, so huwag na nating patagalin to. Kung ready na kayo, tara, umpisahan na natin. Yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang under-agency employment system dito sa Poland. Ngayon, una nating pag-uusapan ay patungkol sa health insurance. Kasi isa rin po ito sa marami po kasing nagtatanong patungkol sa health insurance na meron tayo dito sa Poland. Kasi paano na lang kung nagkasakit kayo at paano na lang kung hindi kayo makapasok sa trabaho dahil nagkasakit kayo. So yan po ang una nating pag-uusapan. So unang-una, meron po tayong tinatawag dito na government health insurance. Yun po yung binabayaran natin sa tax. Kasama po doon sa binabawas sa sweldo natin. Hindi po ba meron tayong dito? Meron tayong tinatawag na gross salary at meron din po tayong net salary. Yung gross salary, yun po yung kabuuang sahod natin sa loob ng isang buwan, pero hindi pa bawas yung tax. At yung net salary naman, yun naman po yung kabuuan na sahod natin pero bawas na yung tax. Yung tax na yon, bigyan ko na lang kayo ng idea. So isa sa mga dahilan bakit kailangan natin magbayad ng tax dahil po meron tayong health insurance sa government ng Poland. At yung health insurance na yan ay napakalaki po ng benepisyo na makukuha natin dahil nga pag nagkasakit kayo, so hindi nyo na kailangan magbayad, no? So libre na po yun. But tulad ng nabanggit ko sa mga naunang video, ang disadvantage lang nitong health insurance, government health insurance dito sa Poland dahil minsan may katagalan po talaga ang pag-aantay. Kasi dito po, kapag kayo ay magpapa-check up or may sakit kayo, gusto nyong magpa-doktor, ay merong appointment na tinatawag. So halimbawa ngayong araw magpapa-appointment ka, then bibigyan ka ng schedule at the next days. Sa ibang araw. Minsan inaabot ng ilang araw, minsan linggo, minsan buwan. At kapag ka talagang mga about cancer na yung pinag-uusapan or mga malalalang sakit na, minsan inaabot pa ng taon. Dahil nga sa shortage nila ng mga medical practitioner or yung mga doktor dito sa Poland. At yun nga po yung isa sa mga binabayaran natin sa tax, no, yung medical insurance. At napaka-importante nito. But kung kayo po ay under agency, isa po sa mga based on our experience dito nung kami ay under agency pa, isa po sa mga magagandang dapat nating kunin na insurance. Ito po is private health insurance naman to. Magbabayad kayo ng like 100 zloty. So hindi ko na i-convert into peso, basta 100 zloty kayo nang bahala mag-convert. At yung 100 zloty na yan na babayaran nyo, ito approximate amount lang ha, kasi hindi naman natin alam kasi iba-ibang company, so iba-iba yung but more or less hindi lumalayo sa 100 zloty. Okay, so yung babayarin natin na yan ay another health insurance kasi pag under agency kayo guys, no work, no pay dito sa Poland. Hindi kayo nagtrabaho, wala kayong sweldo. But kung meron kayo nitong sinasabi kong additional extra insurance maliban sa government health insurance, pag nagkasakit kayo guys, meron pa rin kayong, halimbawa di kayo nakapasok dahil may sakit, di kayo nakapasok ng ilang araw, meron pa rin kayong makukuha na 80% ng inyong salary. Like for example, ang sinasahod nyo sa isang buwan ay 200 zloty, ay isang araw, 200 zloty, so magkano yung 80%? I guess nasa mga 160 zloty makukuha nyo.
Kapag under agency po tayo dito sa Poland, no work, no pay. Okay? Sana po ay malinaw sa inyo yan at nakakuha kayo ng mga idea. Pangalawang pag-uusapan natin ay ang pasahod sa agency. Tulad nga ng nabanggit ko sa inyo kanina, no work, no pay kapag under agency kayo. Kapag may mga holiday, hindi po kayo papapasukin but still walang bayad. Okay? So sana ay malinaw sa inyo yan. So ganun po ang sistema dito kapag under agency. So kapag hindi kayo pumasok, kahit holiday pa man yan, wala po kayong makukuhang sweldo. Okay? At ang sweldo po ngayon dito, bigyan ko na rin po kayo ng updated na minimum wage salary ngayon dito sa Poland ay pumapalo po ng 24 zloty as per po yan, mandatory po yan sa government. 4,666 zloty gross monthly salary, or approximately nasa mga 4.2 to 4.3 siguro ang net salary ngayon. Okay? Kung per hour naman ang pag-uusapan, kasi kinumpute ko po yan dati, ang sahod namin is nasa 22, pero nung nag-increase nitong January 2025, naging 24 zloty na po ang net salary. Per hour po yan ha. So i-compute nyo na lang kung 8 hours kayo nagtatrabaho dahil under agency po tayo. So 24 zloty per hour. So i-times 8 nyo na lang. So yun po yung makukuha nyong sahod every day kung pumapasok kayo ng 8 hours. But kung mag-overtime kayo, so another payment po yan. Okay? So ganun po ang sistema ng pasahod dito sa Poland kapag kayo ay under agency. How about naman sa bonus? How about naman sa mga bonuses? Hindi po lahat ng agency guys nagbibigay ng mga bonuses, but itong agency na agency namin dati ay napakaganda po ng kanilang pamamalakad dahil mayroon po silang binibigay na perfect attendance bonus. Plus, maganda rin yung company na napasukan nga namin at nagbibigay po sila ng 10% bonus every month. 10% ng inyong salary. Like for example, kumita kayo ng 4,000 zloty per month sa net salary. So, sa gross salary, sabihin na natin 4,666. So, 10% noon ay nasa 466 zloty. Diba? So, mga ganun po yung makukuhang bonus. Okay? But, sa bonus, sa perfect attendance bonus na nakakuha namin dati, nung kami ay under agency pa, at saka yung company bonus na nakukuha namin, ay may bawas din po yan babawasan pa ng tax. So, binigyan ko lang kayo ng konting idea about dito sa mga bonus para at least aware po kayo at pagdating nyo dito sa Poland hindi kayo magtaka na bakit pati bonus binawasan. Ganun din po kasi kami dati. Okay? So ganun po kapag may mga bonus dito. But I'm not sure sa ibang company kung ganun, ay sa ibang agency kung ganun din po yung pamamalakad nila, kasi meron po kaming napasukang agency dati na talagang hindi sila nagbibigay ng mga ganyan, mga perfect attendance at saka kung ano-anong bonus dyan. Nakadepende rin yan sa company syempre na papasukan na tie-up na agency. Okay? So, ganun po sa system ng bonus dito. Ganun po ang sistema ng bonus dito. Ano pa ba? Yung mga possible deductions naman kapag under agency tayo. So, unang-una na dyan, syempre yung bahay natin. Yung accommodation. Baka isipin nyo na porkit nasa agency kayo ay libre kayo sa bahay. Meron pong mga ganon, opo. May mga libre po talaga. May mga agency na libre po yung accommodation. But, bibihira lang po yan dito sa Poland. Mostly, meron pa rin po kayong babayaran like 50% ng upa, 50% ng renta sa accommodation kapag, halimbawa, kung kayo lang magre-renta without agency, halimbawa nagre-renta kayo ng 1,000 zloty per month or 700 zloty per month na lang, sabihin na natin ganun. So ang babayaran nyo ay 350 na lang. So mostly ganun po ang pamamalakad ng agency, no? So ganun po ang babayaran nyo. Unang-una ay yung mga deduction, unang-una sa mga accommodation nyo, ganyan. Ang accommodation naman ngayon, karamihan nagre-range po siya from 300 zloty up to 500 zloty per month. Okay, so yun po yung pwedeng ma-deduct sa sahod nyo. Pangalawa, transportation.
Meron pong mga company or agency na may libre silang libre po sa transpo. Pero karamihan din po dito, so magko-commute po talaga kayo. Kung bibili kayo ng monthly ticket para sa bus, kung magko-commute kayo, may makukuha kayong 115, I think 115 zloty per month na ticket, bus ticket. So monthly na po yan, unlimited rides. Kahit anong oras kayo sumakay sa bus. So maaaring makatulong po yung mga ganyang monthly ticket. Kaysa sa bibili kayo ng tingi-tingi or magta-taxi kayo, mas mapapagastos kayo doon. Okay? So yun po yung pangalawa sa mga possible deduction na mababawas pa sa net salary nyo. Okay, so linawin ko from gross salary, babawasan siya ng tax, then ang matitira, net salary. Then ito namang last na pinag-uusapan natin, yung mga possible deduction like bahay, at saka yung transportation mo. But sa transportation, nakadepende yan sa agency or company kung nagpo-provide ng libreng transpo. Okay, at ganun din po sa bahay. Mayroon po mangilan-ngilan ditong agency na libre po yung bahay, but wag po tayong mag-expect na laging ganun. So minsan, madalas dito ay talagang may deduction po sa accommodation kahit kayo ay under agency. Okay? Hanggang dito na po muna itong ating video. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment section. At pwede nyo rin po akong i-message through WhatsApp or Messenger. Nandyan po yung link ng ating Facebook account at ang WhatsApp sa description box ng video na ito. So hanapin nyo na lang po. At kung mayroon pa kayong mga katanungan, huwag po kayong mayang mag-message at sasagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. At muli, maraming salamat po sa panunood at inyong walang sawang suporta. God bless po sa ating lahat. And see you in Poland soon.